Salamat sa Ginoo. Ang mga walay lingkuranan diya sa likod, mo-insert dako pa ang lugar. Kag praise God sa sini naman nga adlaw nga Domingo, another naman nga oportunidad nga gihatag ang Dios sa aton. Amen. Abi nyo lang, amo na pirmi nga akong gihambal sa matag Domingo, i-appreciate yun ang Diyos tungod kay nakasimba ka pa. Hindi tanan Domingo labi na maabot ang panahon nga hindi ka na makalambot sa simbahan. Amo na nga ang tagsa ka Sunday, it is a highest opportunity para sa aton. Amo na nga salamat sa Ginoo bisan pa man dalaygo ng Dios, ari sila ni Sister Buna, pud kay Arman, bisan pa man sa kang Inday. No, praise God. Dahil salamat sa imo pagpadayon kag kanatong tanan. Kadayon salamat man sa Ginoo, kadayon aton padayon nga ginapangamuyo si Brad Ruben. Brad Ruben upod sa kang Sister Hilda. Hindi maayo ang ila sitwasyon tungod kay ara sila sa sirkumstansya. Pero still, Brad Ruben, ari ang simbahan nangamuyo sa inyo. Hallelujah. Kag akon man pasalamatan ng Dios bisan pa man sa presensya nila ni Brad Boy, sila si Brad Puloy kag si Ramil, o sa kay Brad Nonoy, ang wala masangpit gainan ni Gingging, akon sangpit tungod kay padayon sila nga nagalantaw sa live naton. Kag balikon akon ang gihambal ni Gingging, ining aton live stream, hindi ini kay pangwartahay. Hindi ni tungod kay may giapas ta kay mita. Kundili ang purpose naton isa lang, paano naton ma-sustain sa pag-feeding ang aton mga kaigsuonan. Labi na ang mga utod naton nga adto sa lawot. Labi na ang mga igsuon naton nga adto sa gawas. Amo ni nga paagi nga ang aton pag-feed sa ila magapadayon. Pakpakan nato ng Ginoo. Hallelujah. Once again, akon kamo pangabayon sa pagbarog as we continue sa pagtuo naton sa Numbers chapter 6 in verse 25 as talking about may the Lord smile on you. Aton ni siya gihisgutan atong una nga Sunday, pero tungod kay ang aton communion sang Sunday, kag imo makita necesidad gyud nga ang aton wali about sa communion. Kadayon praise God tungod kay atupod nga topic para pudto sa mga tao nga nanginahanglan sa pulong sa Dios. So right now, let us continue sa aton topic about sa Numbers chapter 6 verse 25 as patriarchal blessings ni Aaron upod sa iyang mga anak. Kag amo ni ang gihambal sang Dios sa ila, kag amo ni ang prayer nga ihatag nila didto sa mga kaanakan sa Dios. Kag gabay pa kini nga pangamuyo ni Aaron kag sa iyang mga anak. Amo po ni ang aton handom kag pangamuyo bisan pa man sa kabuhi sa mga Kristohanon. Because this prayer, ari kini nakasentro sa kasing-kasing sa Diyos. Ingon pa diri sa Easy English kag sa New Living Translation, ingon pa diri, I pray that the Lord will smile at you. Usa kini ka pangamuyo nga gabay pa ang Ginoo sa sining adlaw malipay sa imo kabuhi. Kag hindi lang kay sa sining adlaw kundi until such time nga nagkabuhi ka sa sining nga kalibutan, ang Dios nalipay sa imo. Amo ni ang aton pangayuon gyud sa Dios. Kay ini handom gyud ni sang Ginoo sa aton kabuhi nga malipay siya sa aton. Siling pa dito sa New Living Translation, may the Lord smile on you and be gracious unto you. Kag magapangamuyo ta. O Dios nga gamhanan, gabay pa nga hindi namon mausikan ang amon kabuhi. Gabay pa o Dios nga mintras may kusog kami, hindi namon pagastuhon
ang amon oras sa mga walay kapuslanan nga mga butang. Lord, tultuli kami, tudloi kami, nga ang amon kabuhi o Dios, sugod karon hangtod Ginoo nga kami imo pa extensyonan hangtod kami nga magakabuhi sa sini nga kalibutan. Gabay pa, ini nga kabuhi o Dios, nakapalipay sa imo. Nakapahamuot sa imo, Ginoo. Tungod kay mao kini ang imo o Dios pinaka dako nga rason nga kami imo gibutang sa sini nga kalibutan. Indi o Dios sa pagpangita sa amon personal nga kalipay, kundili ang imo katuyuan, imo kami gibutang agod nga malipay ka sa kabuhi namon. Lord, ini nga prayer kagsama Ginoo Dios sa imo nga handom, gabay pa sa ngalan ni Kristo Jesus. Kaming tanan nga ari sa sini nga kabuntagon, ingon man sa amon mga kauturan, Lord, nga nagalantaw sa live stream, gabay pa nga malipay ka sa kabuhi namong tanan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Kita tanan magaingon, amen kagamen. Magalingkod ta tanan kagdayon. Let us in tune our hearts and mind sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Sabi nyo lang, ini nga gitawag passage, ang Diyos mismo, baliko na ton, if you read in verse 24, siling pa dito niya, the Lord will keep you and bless you. Kadayon, amuning gitun-an na ton, ang word nga keep, meaning it involves the divine preservation sa kabuhi na to. Ang blessing sa Diyos always surround on us, meaning ang iya pagpakamaayo padayon nga nagaupod sa aton. Ang purpose ini nga gihatagan kag may nga lawas. Ang purpose ini nga karon nagakabuhi ka pa. Ang purpose ini nga gipakaon kaniya. Ang purpose ini nga gihatagan kaniya kusog. Gihatagan kaniya maayo nga memorya. It is because usa lang ang katuyuan sa Dios, agod nga malipay nimo siya sa sini nga kabuhi. Why sang iban nga rason nga ang Dios nagbless sa imo? Ang tumong sa Dios aron nga ini nga kabuhi gamito nimo sa paghimaya sa iya. Yes, of course, according sa aton topic, since the smile on God is the supreme goal of your life. Muning pinaka highest yun naton nga goal sa sini nga kalibutan. Hindi kay mapahimuot nimo ang tao, yes, ang pastor, ang simbahan, kundili ang supreme naton nga goal sa kabuhi, paano naton malipay ang Dios. Amen. Because this is what the highest reasons why God created us. Why na sang iban pangarason nga ang tao gibutang niya. Baliko na kon, gihimo ka sa sini nga kalibutan, giplastar ka sa Dios sa sini nga kalibutan, giprovidean kaniya, gipakaon kaniya. Dili lang kay mag-enjoy ka sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Although ang Dios nagambal sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, gihatagan sa Dios, giprovide sa Dios ang tanang butang aron ikalipay sa tao. Pero dili lang kay kutob diha. Meaning ang tanan giprovide sa Dios in order nga ang imo pod kabuhi balusan nimo ang Dios sa nagprovide sa imo. Nga ang imo kabuhi mangin kahamutan sa iyang atubangan. And you know, the Bible says the most important task that we must discover of this life, meaning is to please God. And the Bible says, and how to do that? Amen? Ako nagtuo, kita nga mga Kristohanon, kahibalo ka na unsa ang mga butang nga makapalipay sa imo. Singga na imo katapad, kahibalo ka na. Hindi ka na ignorante sini. Hindi ka na kay pareha sa mga unbelievers. Ikaw kahibalo ka na ano ang mga butang nga makapalipay sa Dios. Kag ang mga butang nga makapasubo sa Ginoo. Kahibalo ka na sini. Hindi ka na bagay suginlan. Kahibalo ka na nga kung ari ka sa templo. Kahibalo ka na ano ang mga butang nga makapasubo sa Dios. Although ari ka tuod sa simbahan, pero ang problema, why nalipay ang Ginoo sa imo?
Presente tuod ang imo lawas, pero ang problema, why nalipay ang Dios sa imo? Amo nang tandaan naton. Galingkod ka diya, halin diri sa unahan tod sa likod, kahibalo ang Dios. Kag ikaw mismo, nasayod ka sa imong kinabuhi. Nga ang Ginoo way nalipay sa imo. It is because ako nagtuo ang kabuhi naton, ang pinakalabaw naton nga tingwaon sa aton kabuhi, nga ang Dios mahamuot sa aton. Yes, hindi ta perpekto. Amen? Sama sa gisulti ni Agurang. Pero gibutangan ta sa Dios og tsansa sa kabuhi. Gibutangan ta sa Dios og maayo nga pangisip aron nga kita mismo makahibaluta kag mahimo naton ang mga butang nga makapahimuot sa Dios. Muna nga ang tao, hindi siya makamahay kung ang Diyos kuhaon na niya ang kabuhi nimo. Nga daan ka nagisuginlan. Labi na sa tanan kining aton topic karon. Yes, of course, usa sa mga examples naton ining kabuhi ni Cain kag ni Abel nga gihisgutan giina ni Nunong. Ingon pa diri sa Biblia kung lantaw naton. But Abel brought to God some of the first lambs that his sheep had given birth to. He brought pieces of fat from the best of his lambs to offer to God. Abel and his gift pleased the Lord. This is the first worship in record in the Bible. It is talking about an offering, worship. Amen. Kag ako nagto, it is the same record sa aton karon kapanahunan. Because this verse, it is echoing from generations to generations. Sa sulod sa simbahan, duwalang gyud ka klase ang tao kung pagsimba ang hisgutan. It is almost divided. Either Abel siya o either Cain siya. Amen. Linga ang inyo tapat. Gabay pa nga hindi ka Cain sa sini nga pagsimba. In the eyes of God, in the front of God, in terms of worship, yes, congregations always divide as two kinds of people, either Abel or either Cain. Duwalang kabutang ang ara sa simbahan. Ang tao, ang Kristohanon nga diin nahamuot ang Dios sa iya. Ang Kristohanon sa diin, ang Dios waay nalipay sa iya. Sino man sa inyo dire ang magdawat kag ang magpasugot nga ang Ginoo way nalipay sa imo? Hindi ka makadawat sini. Pero, ang Biblia mismo nagsulti, kung ang imo kabuhi parehas kay Cain, it is sad to say, ang Dios way malipay. Amo na nga kung ari ka sa simbahan, himua ang pinakadabes sa Ginoo. Kay ang aton pagkari sa simbahan, hindi kay paano ka malipay, hindi kay paano malipay ang imong kaupod, hindi kay paano mapahamot ang pastor, kundi ang pinakadabis, paano ang Dios nalipay sa imong pagsimba. Amo na nga panahon sa pagsimba, kinanglan ang aton hunahuna, ang aton kasing-kasing, labaw sa tanan, ang aton himuon sa sini nga kabuntagon, ang aton pagpaningkamot, paano ang Dios malipay. Because this verse and chapters talking about us worship. And this is the first record in the Bible kung worship ang hisgutan. Right now, si Abel kag si Cain, nagatubang sila sa Dios as considering to bring about sa ilang offering. Yes, it is an act of worship. And the Bible says, ang halad o ang simba, ang gihimo ni Abel nakapalipay sa Diyos. Amen. Amen ba? Siling dayon sa verse 5. But God was not pleased with Cain and his gift. So Cain became very angry. His face looked sad. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why do you look sad? In verse 7, if you do what is right, I will accept you. But if you do not do the right thing, sin will be near to you. It will be like a wild animal at your door that is ready to eat you, but you must become to master it.
Ang pinakatakom sa sini nga gitawag kabuntagon, amo kini mga kaigsuunan. Because ang Dios nato not only as a redeemer, not only, yes, kung lang tao naton ang Biblia, as provider, healer, everything ara sa Dios. But this time, if you look this passage, ang Dios naton, He is also a father and a teacher. He wants to correct His children. Meaning, although kon lang taon naton as a human point of view, wala tuod gidawat ang simba ni Cain, wala tuod gidawat ang offering ni Cain, pero ang blessings naglambot man sa iya kabuhi. Ano ang blessings nga naglambot sa iya kabuhi? Gisugiran sa Dios nga way nalipay ang Ginoo sa iya. That is a blessings. Amen. Amo gani na nga kita, nga may mga Kristohanon nga nagasadsad panahon sa pagsimba. Way manggod Dios nga may nagsugid sa iya. Amen? Way Dios nga may nanaog kang nasiling, way gi ko nalipay sa imong gihimo, ari ka tuod sa simbahan, pero duwa kay labot, adto ka dito pirmi sa gitawag sa luyo, like sa gisulti ni Gingging, imo makita maiban nga simbahan nga ang simba way nagihatagan og dako nga balyo. Yes, ang iban adto sa luyo magsigig silpon, magsigig tabi. Ara sa simbahan, pero ang problema, nalipay ba ang Diyos? Kita mismo nakahibalo sina, kag amo ng mga butang nga bagay naton halungan sa kaboy, siling pa sa Ginoo sa kangkay, kung naghimo kag maayo. Amen? Amo ng mga butang nga bagay naton kilalahon sa aton kaboy, ari tatod sa simbahan, pero why nimo gihimo ang mga maayo nga mga butang ang Ginoo malipay? You must be behave, you must be careful. Amen? Amo ning gipangita sa aton sa Dios. You know, just imagine, ang Ginoo naton, concern siya sa kabuhi naton. Amo gani nang ang Dios mismo, tungod He act like a father, He act like a teacher, gitudluan niya si Cain, iya gikurikan si Cain, kay hindi gusto ang Dios nga ang tao malaglag. Amen? Kag amo po ning akon gihambal sa inyo karon. Why Dios nga may nanaog, pero ang pulong niya, bastante ni nga maghatag sa imo, o konbiksyon sa mga butang, hindi maayo nga imong gihimo. Gawas lang kung may Espiritu Santo ka. Amen. Kita mismo kahibalo. Amen. Yes, this is what an area of worship. Ang gilantaw sa aton sa Ginoo, hindi kay, yes, although, kinahanglan man puta nga mag-ilis. Pero ang gilantaw sa aton sa Dios, ang aton nga gitawag pagsimba, if you place the Lord, inang nalipay ang Ginoo sa imo, inang musiling ang Ginoo, this is my beloved Son, whom I am placed. Kini ang pinangga kong anak, ug sa iya nalipay ako. Kag amo ning gistit dito sa Biblia. And why gidawat si Cain? It is because, yes, may mga butang siya nga gihimo nga ang Ginoo ay nagustuhan sa iya. Pag amo ni ang aton paningkamutan. Anong prayer sa aton teksto? May the Lord smile on you. Yes, kung malipay ang Diyos sa imo kabuhi, hindi kaniya pagbalibaran. You are always surrounded with favor. Sabi mo lang, hindi gani ang Dios malipay sa imo parehas sa kangharing sol. Baliko na kon. Sa dira nga nangaliupo si Samuel kang King Saul kay nga pila na kabeses nga ang kasing-kasing sa Dios nagisian tungod sa kang King Saul. Daghana nga mga tsansa ang gihimo sa Dios kang Haring Saul, pero ang Biblia naghambal, naabot na sa punto nga si King Saul gidisqualified na sa Dios. That is the term, a divine disqualification. Kung ang Dios na gani ang mag-disqualified sa tao, amo nang hambal, kung ang tao, ang kaaway niya tao, may Diyos pa nga mag-apin. Kung ang kaaway niya amo ang yawa, may Diyos pa nga mag-apin. Pero kung ang kaaway niya ang Diyos, sino pa man ang mag-apin? Just imagine, brothers and sisters, sa nangaliya si Propeta Samuel para kay King Saul.
Kay gihimo ni pirmi ni Samuel para sa kang Haring Saul. Abi mo lang ang Ginoo nagsiling, King Saul, undangan na ang imo pangamuyo. Dangan na. Hindi na magsilbi. Hindi na ko gusto mamati sa ngalan nga Saul. Hindi ka na magmitlang sa iya, kay sirado na ang akong dalunggan sa iya. Just imagine that, brothers and sisters. Siling ang Ginoo, hindi na pagisgot ang ngalan nga Saul. Kay sa tagsa kapagisgot nimo nga ngalan nga Saul, ang akon mahuna-hunaan kag madumduman ang iya pagkamasupilon kag pagkamasinuayon. Ini nga tao waay ni nakapalipay sa akon. Usa undangan na. Kag amo nang pinakapait sa tao kung ang Dios magbalibad na sa iya. So, mga kaigsunan, hindi naton pag-usikan ang kabuhi. Hindi naton pag-usikan ang oportunidad. Hindi naton pag-usikan sa panahon nga ang Dios ari pa sa kabuhi naton. Siling pa sa Isaiah, sampita siya, mintras duol pa. Anong punto diri? Anong significant diri? Meaning, mintras ara ka pa sa kabaskog, mintras nga may panahon pa, gamita ang imo oras kag panahon sa pagpangita sa Dios. Kay may panahon nga ang Ginoo layo na sa imo kabuhi. Nga hindi na nimo ma-reach out ang Dios kung impierno ka na. Amen. Kag amo ni ang natabo kang Cain kag kang waay nahimuot ang Dios sa kabuhi ni Cain. And this time, brothers and sisters, gabay pa nga abil ka sa sini nga gitawa kabuntagon. Amen. Nga ang Dios nalipay sa imong gihimo karon. Amo nang ang Biblia nagambal kung lantaw naton sa Ephesians chapter 5 verse 10 in Message translations, figure out what will please Christ. Amen. And then do it. Figure out what will please Christ and then do it. Meaning, kung kahibalo ka man lang, kung may buot ka pa, amen? Kung tuod ka nga Kristohanon, ibayaw ko ninyo kamot kung tuod ka mo nga Kristohanon. Kung tuod ka man lang nga Kristohanon, amen? Just figure out and then do it. Imuha ang mga butang nga makapalipay sa Dios. Kahibalo ka na ang mga butang hindi makapalipay sa Ginoo, nasayod ka na sini. Ang mga butang hindi malipay ang Ginoo, undangan na. Kaya nga man, panahon sa kamatayon, siguro magyud ko kung ang Ginoo ay nalipay sa imo kabuhi. May isa nga nalipay nga binuhat, ang yawa. Pag-upod ka mo sa yawa. Way nalipay ang Ginoo sa imo kabuhi mo. So, this time, brothers and sisters, kung nasayod ka malangon sa mga butang nga makapalipay sa Dios, imuha dayon, ayaw paglangana. Just act then. This is what this verse, it is talking about as present tense. Hindi kay paugmaon pa nimo, hindi kay makasiling ka nga sunod buwan na lang o something sa mga batanon mo siling sila, inigkatiguang na lang nako. Imuha karon. Amen. Ay pagkumpiyansa sa inyo pagkabatanon. Kung kahibalo ka man lang sa mga butang nga makapahimaya sa Ginoo, then right now just do it. Amen. Sa dira nga na-convert ko at the age of 18, ina nga edad, kalami paunta, ikuyog-kuyog sa mga barkada. Oh, kay balo kay ni mga batanon, pasikat ni obra sini. Nataon ni mga batanon, oh, spread maing. Labi na kung may sipit-sipiton diri nga sigarilyos duwanggan. Oh. Inga na. Yes. Ma-enjoy pa nimo na nga kabuhi at the age of 18 sa mga barkada nimo. Kaya amuning nga mga edad ya, init pa ni. Pero ako nasabtan ang tawag sa Diyos. I separate myself bisan pa man sa mga kasuod nakon. Karon, ang mga katubo-tubo nakon sa Cadiz, sayo pa gipamatay. Minyo kami nigingging sa mga silingan kag bispre nakon.
Nag-inom sila diha sa daan nga merkado. Pagkabuntag, gilayungan na lang siya sa mga kauban namon. Ang kutsilyo nag-uungot pa sa tiyan. Ingana. Nag-uungot pa sa tiyan. Ang tiyo nagdaog taas nga pinuti ug ang usa ka tiyo nagdaog shotgun kay pangitaon kung kinsa nagpatay diin pa man niya pangitaon. Ingana. Kung ito nakasiling ko ining mga batan-o ni nga mag-agi nga perti kasaba kung dito ni sa Cadiz dugay na ni nabalintong. Oh. Dugay na ni nang hayang ni nga mga tao. Dito, mo makita, hindi ka dito pwede. Mo bitaw na nga ako, mag-standby ko diya sa gawas, ulitaw pa ko, inigdunggo sa una, sang island, Christian, labi na inang mga tagabantayan nga maglakat nga daw grabe. Oh. Magsinabutay rin na nga akong tapad. Naman pakamangon ta ni. May gani kahara ko, pirmi mataymingan. Ikon wala ko. Agkan sa tagabantayan ang mga mang. Uy, patawad ng mga tao. Amo ng lifestyle na mo dito. Mabitaw ni mga batanon karon mo katawa lang ko. Umingking lang na ang inyo. Agi lang yun na. Oh, katapusan, way barkada nga mag-unong. Ang katapusan, nga mapurhisyo ang inyong yapon iloy. Way katapusan nga mapurhisyo sina. Pero, kung kini nga kabuhi, imo na ni ihalad sa Dios, nag-upod ka na sa mga serbisyo, damo ka pa makilala, lapit ka pa sa panalangin, kay nga man, ang usa ka gitawag ulitaw nga nagmakugiyon sa pag-alagad, yes, damo ang may maghatag sa iya, lapit ang buot sa iya, kagdayon makakadto ka pa sa bisan diin nga lugar. Amo nang imo makita ulitaw pa ko, nalibot ko na ang Negros. Nakadto ko na ang Mindanao. Amo nang blessing sa mga tao nga ang kabuhi nakapalipay sa Dios. Amo na nga kita, kahibalo ka man lang sa mga butang, away nakapalipay sa Ginoo nga sigihon pa man nimo. Katapusan sina, why sang may makaganan siya, ikaw lang gihapon. Ripanan ka gihapon sang St. Peter sina. Amo ng mga butang nga bagay na talupang doon. Ang kabuhi, ang importante, hindi kay gidayig ka sa tao. Hindi kay ang tao, silimbaw, grabe na. No, ang importante, ang Diyos na lipay sa imo. Amo ning aton giisgutan karon, this is the prayer of God. May the Lord smile on you. Gabay pang ang Dios nalipay sa imo individually. Amo ning gipangita sa aton sa Dios nga ang Ginoo gusto niya nga mahamuot siya sa kabuhi nimo. Amen. So, kung nasayod ka malang din right now, just do it. Ayaw paglangaya. Ayaw pagsaari, ayaw pagsinggana nga unya na lang inikatiguang na nakon, unya na lang kung parehas nako sa kainay ningning. Amen? Mintras, ara ka pa sa insakto nga panahon, then just do it. Amen? Just do it. Just figure out, then do it. Meaning, you must act right now, brothers and sisters. Ayaw paglangaya kini nga mga butang. Because ang pinaka-the best sa kabuhi, sa isa ka Kristohanon, kung ang Ginoo nalipay sa iya kabuhi. Palakpakan na ito ng Ginoo. Amo na ang pulong sa Dios kung lang taon na ito. Yes, the greatest irony of the Christian deed is that we find a church that makes us happy. Nga usahay, may mga utod na diri nga daw hindi na malipayon kay nangita na sila simbahan nga malipay sila. Na inang simbahan nga makapaitik sa ila. Inang simbahan nga pirmi sila dayaw-dayawon. Inang simbahan nga pirmi sila duyanon. Inang simbahan nga pirmi sila padidion. Amo ng Kristohanon, amo ng mystic naton. Why sila kay balong ang pinakahayes nga goal is to please God.
This is what the highest goal. Bisan ubuson pa nimo ning simbahan apil ng iglesia ni Kristo. Amo na nga kinahanglan itarong gyud naton ang konsepto naton kag paglantaw naton sa pag-alagad. Yes, the greatest irony of the Christian day is that we find a church that makes us happy, entertain, and provide our needs. Inang pirmita, lipayon, pagustuhan ta sa aton gusto. Kinahanglan tumanon nila ang aton gusto. Amo ni karon ang tao. It is because we are living a democratic country. Kag ining democratic nga mindset nagsulod ni sa simbahan. What I want, I get. Amen? But no. Ang importante is pag-alagad. Hindi kay ang imo kalipay. Ang importante sa pag-alagad, paano malipay ang Diyos. May the Lord smile on you. Amen? Ganay mo katapad, lipaya ko, Brad. Anong problema niya? Kita ka simbahan nga mo magitik-gitik sa imo. Oh. Amen. Yes. Silang dayon dire. Most of the time, we say, I'm looking for a church that meet my needs, bless me, and makes us special. No. You must correct that kind of mindset. Hindi na amo ang goal sa pag-alagad. Hindi na amo ang gipangita sang Dios. Mahurot na lang nimo og tuyok. Yes, the Bible says kay nga isa lang ang bagay atagan sing pagpahimuot ang Dios nga nagbuhat sa tanan. Amo ning aton kabuhi. Inang gihimo ta nga daw special nga tao. Amen? Kaway ta kalainan sa mga politisyan. No, brothers and sisters, the Bible says, God always opposes the proud, but He give grace to the humble. Ang pagkamapainubanon, may panahon nga ang Diyos mutuboy sa imo. Nalipay ang Diyos sa imo kabuhi. And this is what the Word of God says. Amo na nga ang Biblia nagahambal. The mature follower of Christ stop asking, who's going to do my want and entertain me? But instead, he say, Lord, make me blessings for you and others. Amo ng mga hamtong nga Kristohanon. Amo ng mga matured nga mga Kristohanon. Hambal ko sa inyo, sa aton nga celebration sang 31, pakadto na sa 1 ang akon hambal nga hindi na kamo daw baby, magmahamtong na kamo. Kabay pangaway na diri sang kinaiya nga dali manunggod. Nadalahan tod na pagka 2025. Kapila ginakon gibalik-balik, propesiya na galito sa Ginoo. Amen? Yes, kung matured ka nga Kristohano niya, ang imo concern, hindi kaya ang imo kaugalingon, ang concern nimo ang Dios. Ang concern nimo ang church. Amo na nga ang matured nga Kristohanon, ang iya isulti, Lord, make me blessings, you and others. Himuha ko nga panalangin sa imo kag sa iban. Amen? Kini mo katapan nangin panalangin ba ko sa imo? Amen. And that is what the best as a matured follower of Christ. So, mangin matured nga Kristohanon ka na. Hindi kay mangin immatured ka. Amo nang sulti ka na kon, inang immatured, sa nang sulti na kon, gamay lang ako, dahil kasilo, ang problema po, kay iya dayon ipanabi. O, matured ba na nga Kristohanon, pero nag-alagad, 20 na katuig. Why pa na-convert ang iban sa Kristohanon na? Amo nang problema diya. Ano nga mga kaigsunan, let us shift our mindset as being immature believers. Pihaan tanan nga mga butang, kay baliko na kun, kuyaw kun mamatay ka nga immature lang gihapon. Oh, naniguwang na lang imo naong, nangunot lang, pero baby ka lang gihapon.
Lingiya inyo tapad, di ba? Nangunot na nang nao. Awa mo ng problema diya. Nangunot ng itsura pero immature lang gyapon. Ana. Pakpaakan na to ng Ginoo. Amen. Silang padre sa Biblia. Because when it comes to worship and service to God, the first and foremost that God looks in us is our motive, a life blazing to God. Paliko na kon, ang pinaka-importante sa aton gihimo labi na sa adlaw sa pagsimba nga ang Dios nalipay sa imo. Hindi kay may ara ka as wrong motive sa kabuhi nimo. Amo nang gisulti naton, ang purpose naton sa live stream naton, ang motibo naton hindi kay simita. Kundili ang aton motibo, una, mahimaya ang Dios, kag ikadua, mapidingan naton ang aton mga kaigsuonan. Amen. Amo nang gihambal sa James chapter 4 verse 3, siling padre, og sa diyang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay daotan man ang inyong tuyo, nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong lawas nung kaibog. Kagdayon, siling padre niya, sa Psalms 14 sa verse 2, sa Easy English versions, sa Living Bible Translation siling pa niya, the Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who are wise who want to please God. Ang Dios ato sa iyang trono, pero nagatamod siya diri sa yuta, og nangita siya sa mga katawan nga mga maalamon, mga katawan nga gusto magpahimuot sa Dios. Munang ang Biblia nagambal, ari ka diri ibabaw sa yuta, nagalingkod ka mo diha, ako ariya diri sa gitawag sa pulpito, ang aton mga gitawag musician ari sa aton likod. Ang mata sa Dios pirmi sa aton. Amen? Amo na nga makasiling ka, why may nakakita, but you know, brothers and sisters, eyes on God is always look on you. Pirmi siya, nagapangita, nagalantaw siya 24/7. Kay nga man, ang Psalms 121 nagasulti, ang magbalantay sa Israel, dili magduka ni matulog. 24 oras, galantaw sa pirmi sa imo. Kung bala, ang kabuhi ni mo, namuot siya sa imo, wala. Amen? Yes, gasimba, tadri, galingkod, tadri, pero ang mata sa Dios galantaw sa aton. Parehas kayo na sa gibasa sa imsin naton. Kikita ang Dios, nakadungog ang Ginoo, nakahibalo ang Ginoo, labaw sa tanan, ginateleskopyo niya ang nagapatuyo. Ano? Kahibalo ang Dios. Amen? Why may natago sa Ginoo? Gusto sa Dios nga may tao nga malipay saya. Ingon pa ni Paul as being a family. Ingon pa diri niya. Kaya nga, unta, may dako nga masiling naton pribiliyo sa mga single kaysa mga married. Amen. Let's say for example lang, ang pinaka-the best unta sa mga single, mas spend time nila ang ila kabuhi sa pag-serve. Amen ba? Okay, una, sa mga gitawag single, ulitaw kagdaga, alin sa gitawag sa young teens. Sino man diri sa inyo ang nagdumdum sa inyong gitawag kaunon kag sa bugas? Okay, mga ulitaw, nagdumdum ka mo sa inyong bugas? Okay. Ay. Loy. Why may nagproblema sina sa iyang sudan, sa iyang kanon? Why may nagproblema sina nga ulitaw? Anong giproblemahan sang ulitaw? Kag dalaga. Paano makalud? Munang giproblemahan. Paano maka-wifi sa piso wifi? Muna nga bisan ara sa tunga sa karsada, munang iban nga maligsan na lang. Nga na, tungod kay bisan karsada, munang problema diha.
ang nakaligis may mahayon pa, pero unta kung way ka diha nagpakarsada, di ka maligsan, di ba? So dako tani ni nga masiling naton pribiliyo sa usa ka tawo nga single siya kay nga ang punto diri ni Paul amo ning basahon naton, mas spend time niya ang iya kabuhi sa pag-alagad. Amen. Meaning kung estudyante siya, ang focus niya is ang school kag ang church, ang mga buhaton sa simbahan. Lain sa mga minyo nga ang ila focus is divided na. Amen. Kag amo ni ang state diri ni Paul, I do not want you to worry about troubles. A man has not married wants to serve the Lord. He wants to live in a way that makes the Lord happy. Kita tanam ingon happy. Amen. Amo nang pinaka-the best nga ang imo tinguha nga ang Dios malipay sa imo kabuhi. Verse 33. But a man who has married thinks a lot about this word things. Sino mga minyo? Ang iya pirmi gyunahuna ang mga butang lang sa sini nga kalibutan. He wants to live in a way that makes his wife happy. Amen? Pasahon na tong karon sa Bisaya, verse 34. As a result, he thinks into opposite ways. It is the same for a woman who has no husband or a younger who was not married. She wants to serve the Lord very well. She wants to be completely pure, both in her body and her spirit. Verse 35. But a woman who has a husband and has to think about these world things, she wants to live in a way that makes her husband happy. I am saying this because I want to help you. I'm not making rules that you have to obey. Instead, I want you to live in a right way. Ano ang insakto nga dalan? I want you to live in a right way. I do not want you to worry about troubles. Then, you will be able to serve the Lord very well. Meaning, masinggol man kag maminyo ang punto kag tumong sa Dios nga ang imo kabuhi spent sa pag-alagad sa Dios. Ilang taon na ton sa Cebuano. Ingon pa diri niya. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Amen. Amo ni ang mga minyo. They are always surrounded with troubles. Amen. Ngaman, damo ka og ikabalaka. Gawas ko ng bana ni mo badlungon, nagkabalaka ka pa. O nang imo asawa, sa lawayon, nagkabalaka ka pa. Mga anak ni mo, ang panginahanglan pa ninyo. Yes, you're surrounded with troubles. Ang tao nga dili minyo, mutani ni ang hambal nakon, ang pinaka-the best sa mga single. Ang tao nga dili minyo, magtagad sa buhat sa Ginoo. Kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Amo tani ni ang mga single. Amen? Ang yatani, paningkamutan, paano siya makapahimuot sa Diyos? Amo nang sulti na kon. Lahi nagikaroon nga panahon, kaysa una sa amon nga time, sa mga young people pa kami, inang magtapok kami, ang amon dayon trabaho, mag-sharing sa Word of God. Mag-isgot kami parte sa doktrina, mag-isgot kami parte sa gitawag sa masiling naton sa mga topic ng mga malisod. Kag amon ang amon time sa una. Amon ang amon time. Pero karon lahi na ang time. Nga na, lahi ng mga batanon. Amon na nga kasagaran karon sa batanon, waay kainiton sa pag-alagad sa Dios. Ari na lang sa simbahan, it is because ang ginikanan nila ari dire. Amen ba? Lingi ako no. Diba? Ari dire. Mostly, amon ang nagakatabo. Labi na kung mo yung ginikanan, kundi ka manimba, way baon buwas. Manimba na lang. Ingana. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tao nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Verse 33. Apan ang tao nga minyo, sinong minyo dire? Magkapuliki sa kalibutanong mga butang. Amo po ng problema sa mga minyo kung hindi niya mamanage ang iyang oras. Wow! Amen. Diin ang iya laban.
Diin ang iya focus, ang pinakadako nga porsyento. Amo po nang bantayanan sa mga minyo. Siling Padre, apa ng mga tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Wow! Ang mga bana diri, that is a wrong kind of concept. Ayaw pagpalabiha nga ang imong asawa. Yes, check ka sa imong asawa, pero wrong ka sa Ginoo. Na. Amen? Pakpak na to ng Ginoo. Amo ng problema, grabe ka kabisi, halos nagkapuliki ka. Halin buntag, hantod magabi, grabe ang pagkapuliki nimo. Amen? Na, yes, hindi mayo nga pasagda nato ng aton pamilya, pero si Pablo mismo nagambal, ang iya kabuhi, ang iya nga gitawag oras, di na niya gispent, adto na sa pagkapuliki na. Una nga, it has be managed in a right way, hagan-haganon talang. Basi maparehas, kung gisulti na kun sa inyo, nga sang buhi pa siya, pirme gito namon maagyan nga magdaro, namatay na lang. Pagbisan sa paglubong, pirmi siya mauwanan dito sa uma, paglubong, giuwanan gihapon. Paglubong, wagi ko kakita nga ang asawa nagtsabaw maayo. Wagi ko kakita. Nga igo lang nagako sa bag. Kadto dito ang amot. Abi ka, so ako naniid lang ko. Igo lang nagakosang bag. Ni karon ang amon palanupsop. Oh. Way pagani maabtan usa ka tuig, do duwa lang kabuwan na minyo naman. Amo ginapirmi ang ibutang naton sa aton hunahuna. Ingana. Kita hindi sala ni, pero balansihon naton. Amen? Hindi sala ni. Singa na mo katapat, balinsihon naton. Isala. Tingnan na. Dayon, sila yung padre ni Paul. Usa, mabahin ang iyang hunahuna. Pay nga dili minyo og ang usa ka dalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas og espiritu. Apan ang babae nga minyo magkapuliki sa kalibutanon mga butang. Kay magtinguha man siya sa pagpahimuot sa iyang bana. Amo gihapon. Yan na. Ang mga asawa po, amo po ni ang ila sayop. Di ba? Amo na ang abi mo lang, don't overly dependent sa imo nga gitawag pares. Kay nga man, let's say karon, sa inyo pag-alagad, kung dependent ka sa imong bana, kuway imo bana diri do halos di ka magkadto sa simbahan. Karon unahon ang pagkuha. Let us be careful and licensed, brothers and sisters. Amen? Magkuha na pod laing nga manog drive. Di ba? So, let us be careful. Ang aton punto dre, i-manage naton. Inabang kon parte sa kalibutanon, magpuliki ka, pero kon parte na sa Dios, gabay pa nga bisiha pod. Kung ano kadako ang imo pagpaningkamot sa material, gamay pa, amo pod kadako ang imo pagpaningkamot sa spiritual. Balansiyon nimo, iproporsyon nimo. Kung hago ka sa kalibutanon nga kalihukan, hago pod ang imo kabuhi di as pag-alagad sa Dios. You must be balanced. Kaya nga ang Ginoo manunggod na sina. O silang Ginoo, oy, maayo ka malanggali sa material nga butang. Diba? Ang naghatag, yan manunggod na.
Parehas na sa gitawag sa amon mga kaupdanan sa una. Nangamuyo siya, Lord, tagai ko trabaho, amuni, karon kay gihatag siya. Panahon sa pagsimba, di na noon siya makatultol, kay nga gikapoy naman. Di naka-prayer meeting, kay may overtime man. Amo nang problema, naghatag ang Dios. Pero sa diha nga gihatagan niya, diin man niya gispit ang iya kabuhi, dito sa gihatag. Amo nang failure naton, ang tagsa ka blessings, hindi ni sala. Para ni sa aton, ang problema lang kay hindi na takabalo mag-manage. Lang tawa lang. Na-insakto na ni Ami ang exhortation sang Friday, kay para naman sa siyang balay. Kasi lingko kay kung nagtrabaho ni, nagkapuliki ko ni. So lahi siya. Let us be balanced. Maasawa man siya, mabana man siya, let us be balanced. Amen? Abi mo lang, hindi ko magpating, hindi ka mo makaampod, di ka mo makabasa, kay sa kabuhi lang nako, hindi mo makita, kung sa kabisi lang, diri pa lang adaan sa amon. Labi na kay ako, gipaningkamutan ako, nga ako amo trabaho sa kabinet para sa kurtina. Nga na. Akon ginagispint ang akong time kada yon before sina magbasa anay magtuon anay dayon kadto naman sa trabaho nga it is a matter of management. Kamo ning punto dire ni Paul. Ang punto dire paano naton mapalipay ang Dios karon. Ang imo lang asawang nalipay nimo kay giitik-itik nimo. Nga na. Ba? Nalipay to di mo asawa. Pero, how about ang Diyos? Diba? Siling ang imo asawa, pag uli sayo ha, adlo ka mo na nga sayo ka. Pero, siling dayan ang Ginoo, may lang dito sa inyo, kay sayo ka. Diba? Ano ang problema, tiya? Baka na to ng Ginoo. Siling dayon din niya sa verse 35, isulti ko kini, alang sa inyong kaayuhan. Kaayuhan na to ni, alang sa inyong kaayuhan, dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Inoon, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong og husto. Meaning, ang pagkapuliki sa mga butang nga yutanon, hindi na husto. Amen? Hindi sala ang blessing. Pero kung ang imo kabuhi, way na mabahin sa insakto, si Pablo mismo nagambal, hindi na ni matarong kag husto. This is part ni sa correction, kag-rebuke sa aton kabuhi. Hindi na ni husto. Amen? Og hingpit nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. There is only one reasons nga si Paul iya tagitudluan sini paagi kang Paul nga gihatag sa Dios. Aron kita magsubay ta sa matarong og husto nga dalan. Pakpakan na to ng Ginoo. Kay, ang Ginoo manunggod sina anong prayer dire? May the Lord smile on you. Amen? May tani ko ang gibutang sa number 625, may your wife smile on you. May your husband smile on you. No. May the Lord smile on you. That is the supreme goal of Christianity. Na mahatag niya ang pinaka-the best diha sa Ginoo. Pakpakan na to ng Diyos. Amen? Amo na nga si Paul, yes, lantaw na ton, ang state niya dire sa sining nga passage. Kaya nga, may mga truth nga lantaon. Ngon pa dire. When anything in creations fulfills its purpose, it brings smile on God. Amen. Baliko na ton, ang tanang binuhat sa Dios may ara na insakto nga disenyo. Kag may insakto na nga gitawag katuyuan. Kag may ara na proper nga linya ang matag-usa. Meaning, walay gibuhat ang Dios sa sini nga kalibutan nga walay disenyo, walay katuyuan, kag walay function, kag walay ministry. Ang tanan butang dunay katuyuan kag destiny. Amen. Because kung lantaw naton ang
ang buwak kapila na nakong kabisis gihatag. Yes, kung kita ang palantawon, ang bulak, it gives beautifications, attractions, di ba? It gives something to relieve sa stress sa mga tao nga maglantaw sini tungod sa katahom sa bulak. But you know, the purpose of this flower is not only to give beauty. Ang pinakalabaw kag katuyuan sini, agod nga ang mga buyog may masuyop sila. Amen. Kaya kung walay bulak, waay suyupon ang mga putyukan. Alang-alang man nga diha sa imong lubot pasuyupon ang putyukan. Diba? Amo nang purpose na. Agod nga ang matag usa because kapila ka bisis na kon balikon, no living things is self-sufficiency, meaning ang matag usa sa aton may functions kag we need each other. Hindi ni kay buwag-buwag ang gihimo sa Dios. Amo gani nang ang iya nga gitawag nga buhat sa kalibutan, yes, may ara gitawag giving and receiving. That is already ang purpose sa Dios. Like say for example lang, ang ginabugas ang tao, ang ginabugas ang tanom, di ba? It is what in exchange oxygen kag carbon dioxide. Because life on earth, it is something as giving and receiving because no living things is self-sufficiency. Ang tanan dunay katuyuan. May insakto sila nga dapit kag functions. Amo nang ang Ginoo ibutang po niya ang isda sa kadagatan. Si Tio nangutana ko nung ilang maestra, diin naton makita ang mga isda. Ang iya ko ng mga classmate nagingon, sa dagat ma'am. Si Tio nagingon, dili oy sa aquarium. May isda man po sa aquarium. Yan na. Oh. Ayo kasi lingko bata pa, may na mo. Yan na. Yes, ang proper nila nga place is dagat. Diba? Amo ning proper nila nga place. Kung lang taon na ton, ang mga tawag kuniho, mga lagsaw, ini sila may ara tagsa-tagsa ka-function kag dapit nga gipahimutang ang Dios. And yes, of course, kung mukadto ta sa tao, diin ang insakto nga dapit sang tao, ang disenyo sang tao, kag ang lugar sang tao. Diin man. Ingon pa sa Ephesians chapter 1 in verse 11, ipaklik na ton sa kang Chubby Boy sa Message Translations, ingon pa diri sa Bible, agod nga masabta naton, when anything in creations fulfills its purpose, it brings smile on God. Meaning, kung natuman nimo ang katuyuan sa Dios, ang matag-usa sa aton, may proper nga gitawag katuyuan ang Ginoo. In verse 11 sa Ephesians chapter 1, it is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us and had design on us for glorious living. Meaning, may insakto na nga disenyo ang Dios sa aton. Hindi na naton ni paglubagon, hindi na naton pag-ilisan. Ano ang disenyo sang Dios? Kag diin ang imo kabuhi para diin ka. Iling pa sa Bible, magkabuhi ka sa kahimayaan sang Dios for His glorious living. Pakpakan na ito ng gilis. Amo nang sulti na kon. Karon kon mamatay ka, naway nimo nahimo ang insakto nga disenyo sa imo sang Dios. Sa inyo, malangit ka? Dili. Way natuman ang plano sang Dios sa imo kabuhi. Way natuman ang insakto nga disenyo sang Dios sa imo kabuhi. Let's say for example lang, ibutang naton sa single nga motor. Ang tag sa kapisa sa motor, may insakto sila nga dapit kung diin sila ibutang. Tinuod na dili. Sino man diri sa inyo nga mekaniko nga ang sprocket gibutang niya sa manubila? Wala.
May insakto na sila nga dapit. It is the same na sa aton. May ara na taklaro nga disenyo. Di nakaduwa-duwaan. Ihimo ka sa Dios kay ang disenyo sa Dios nga ang imo kabuhi magamit aron nga ang Dios malipay sa imo kabuhi. And this is the right purpose of life. So when anything in creations fulfills its purpose, it brings smile on God. Anong giambal sa Ginoo? Inikamatay sa namatay ang servant nga faithful. Siling pa dito, may pahiyom nga dala. Welcome, well done, my faithful and good servant. May ara pahiyom nga nag-welcome ang Dios sa iya. Amen ba? Pahiyom kuno kamo be. Silang panayodje, kangilingig kuno dito kay ang mga tao magihom, ilo ang ipon. Kung kamos testimony yodje, pero pirdin ni sila, kaya mo na ditong nature sa ila. Ang nature po dito sa aton kauban sa una atong conference naton sila ni Nonong kaupod ni ang ila dito mga daga kag ulitaw magngisi mapwa ang ipon. Mabot di ito nga lugar kamo na lang mapwa ang ipon. No, magbasketball dito ang luwa mapwa. Mga dalaga kag ulitaw. Amo na dito pod ang ila kultura. Kung dito ka mo makapamana maayo, why na lipstick? Mo po na ditong kultura sa ila. Kay parte na gani mga South dito, kung inyo natuyokon, may tagsa na sila kagitawag kultura. Nga na. So ako nagtuo, ini nga gitawag passage, ang Dios naton, malipay siya kung nakita niya nga ang imo kabuhi, gituman niya ang iyang katuyuan. Mahimuot siya kung imo kini tuman ang tod nga namatay ka. Tawa lang. Labaw sa tanan, kung ikaw nakapahimuot sa Dios, inipod nga mga tao, imo po ni mapahimutan. Amen? Kadayon, panahon kung kuhaon ka sa Dios, amo ni nga mga tao pod ang makasiling, dako siya gamit para sa ako. Amen ba? Dako siya gamit. Amo tong gishare ni Ami pa kay Dorcas. Dako siya gamit para sa ako. Naman sang buhi pa siya, amo ni nga tao ang gigamit para sa ako. Meaning, hindi nila malipatan ang imo gihimo. Kay kun ang kabuhi nimo nangin kahamutan ka sa Dios, ang imo pod mga kauban sa simbahan, lapit ang ilang kasing-kasing sa imo. Amen. Pakaka na to. Kag mao kini ang gipangita sa aton sa Dios. Magabarog tatanan, and let us continue sa sini nga pagtuon nato. Hallelujah. Muna nga ang pulong sa Dios. Balikon nato. Ang aton kabuhi, gabay pa nga may Dios nga nikata. May the Lord smile on you. Amen? Munang state sa number 6, kung lang tao na itong sugod sa 24, the Lord will keep you and bless you. Ang 25 dayon, and may the Lord smile on you. Amen. And this is the prayer and the patriarchal blessings of God sa iya mga kad. Nga gabay pa ang ilang kabuhi mangin kahamutan sa Ginoo. Kag mga kaigsuonan, amo ning bagay na to. Maliko na kon, halin sa minyo pakadto sa mga batan-on. Paning kamuti nga malipay ang Dios sa imo. Paning kamuti nga ang pabor sa Dios ara sa imo. Baliko na kon, hindi ta maglantaw sa subong naton. Don't focus sa karon. Lantawag yun ang umaabot. Let's say, ini mga youngsters, I know, 5 years from now, 2030, ulitaw na ni sila.
Inipod ang mga ulitaw karon 5 years from now, 2030, ang iban sini may mga lumat na. Hindi ta maglantaw sa subong. Ang lantaw naton ang matabo sa aton sa mga butang wala naton makita. Una nga iplastar na naton ang aton kabuhi sa pag-alagad. Plastar naton. Kaya nga man, ang Diyos hindi siya magmahay sa imo. Inang panahon kung kuhaon ka na ang Ginoo makasiling, wala ko nagmahay sa sini nga tao. Napusla na kun siya, nagamit na kun siya. The same time, nalipay ko niya, samtang buhi pa siya. Amen. Pero kon, mingon ang Ginoo, wala gi ko nakapulo sa imo. Wala ko nalipay sa imo. Kasakit pamatiyo. So mga kaigsuunan, mintras buhi ka pa, na-figure out na nimo ang butang nga makapalipay sa Dios. Right now, you must act. Singa nang imo katapat, buhata ang makapalipay sa Ginoo. Let us worship God. Awitan naton ang Ginoo. Simbahon naton ang ngalan sa Dios. Akon hambal gaina, in the eyes of God, divided ang mga worshipers. Either buhi niya parehas kay Cain o either parehas kay Abel. Amen. Pero gabay pa nga ang imo kabuhi mangin Abel sa mata sa Diyos. Hindi ka mangin parehas kay Cain. Gabay pa nga ang Diyos nahamuot sa imo gihimo karon. Nalipay siya sa imo pagsimba sa siningan. Aton simbahon ang Ginoo. Lord, nagapasalamat kami sa imo mga mensahe. Sa mga pagkurik nimo sa amon, sa mga pagtudlo nimo sa amon, sa mga giya nga gihatag nimo sa amon. Lord, madamo nga salamat. Gabay pa nga ining imo Ginoo pangamuyo, matuman sa kabuhi namon. Malipay ka namon, mapahamutan ka namon, mintras kami buhi pa sa siningang kalibutan. Oh, dalayaw ikaw, simbahon ka namon, Ginoo. Yes, Lord Jesus. Ginoo, niyan kinabuhi ko, akong ihala diha sa presensya mo. Ikaw ang tugyanan ng akong pagsimba. O Diyos, mahimaya ka ni kinabuhian. Hallelujah. Isinggit, O Diyos, simbahon ka. Ikaw ang matumoy, ug wala na'y lain pa. Ikaw ang rason sa akong pagpadayon. O sa tanang panahon, ikaw ang himayaon. Saligan sa tanang-tanang kinabuhi ko karon, imong gipahimutan. Sundon ko ang kabubuton mo uban sa tabang sa balan mong espiritu.
panahon, ikaw ang himayaon. Akong isinggit, O Diyos, ipagod ka. Ikaw ang matukoy kung wala na'y lain pa. Ikaw ang rason sa akong pagpadayon. O sa tanang panahon, ikaw ang himayaon. Hallelujah. Magapalapit na diha sa Ginoo. Gabay pa nga ini nga prayer sa Dios matuman sa kabuhi nato. Ikaw mismo ang nasayod sini. Kag para sa akon, wala na sa may pinaka tahom nga kabuhi. Hindi kay ang kabuhi nga nakaplastar ka, may yuta ka, may balay ka, kag may sweldo ka. Para sa akon, ang pinakamatahom nga kabuhi, inang kabuhi nga gikahimutan sa Dios. Amo nang pinakamatahom nga kabuhi. Mag-ano man lang kung ara na sa imo ang tanan butang, pero ang Dios way nalipay sa imo. Amo nang at this time, mga muyo ta sa Dios, nga gabay pa, matuman ang mga handom sang Dios sa aton kabuhi, nga ang aton kabuhi makapahimuot sa iya. Magadungan tas pagpalapit niya sa Ginoo.